Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Jose Pedraza at Keyshawn Davis. Fight schedule Pebrero 8, 2024. Gaganapin po ito sa Michelob Ultra Arena, Las Vegas, Bansang Amerika. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Pero bago natin yan simulan, shoutout po sa nag-request na gawa natin ng video ang bakbakan na ito. Walang iba kundi si Idol Janelle E. Tabar. Shout out uli sa iyo, Idol. Maraming salamat po sa patuloy mong pagsuporta at pagsubaybay dito sa ating munting channel. Para naman po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayan ko rin po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share at higit sa lahat sa pag-subscribe. Maraming salamat po. Okay. Dito, maghahayag po ako ng fight prediction kasama ang analysis, idagdag ang comparison dahil doon pa lamang makakuha na kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo para sa panalo. Kahit nasabihin natin naghahayag ako ng prediction, ikomento nyo rin sa baba kung sino po ang inyong napupusuan or beat ninyo para sa panalo sa bakbakan na ito. At atin niyang babasahin. At syempre, kung may mahabang oras po ako, re-replyan po natin yan para magkakwentuhan po tayo. Okay. Ngayon, alamin muna natin ang mga background sa magkabilang panig dahil doon tayo kukuha ng referensya sa ating comparison. Unahin natin sa panig ni Keyshawn Davis. Itong si Keyshawn Davis po lumalaban sa lightweight division. Ito namang si Jose Pedraza, huling napalaban ito sa super lightweight division. Ang hindi ko lang alam dito kung aling division ang masusunod kung saan sila magpangabot. Dahil kung sakali, sa lightweight division, bababa ng timbang si Jose Pedraza. Kung sakaling doon naman sa super lightweight division, tataas po itong si Keyshawn Davis doon sa super lightweight division, which is malapit lang din naman mga kaibigan. Opo. Itong si Keyshawn Davis, bago pumasok bilang professional boxer, siya po ay dating Olympic silver medalist. 2019, nag-silver medal ito sa Olympic doon sa Pan American Games. At 2020, Tokyo Olympic, naging silver medalist po siya doon. Sa ngayon bilang isang professional boxer, may presibong kartada naman ito na 9 wins with 6 wins coming by way of knockout, undefeated, may edad na 24 anyos, height 5 foot and 9 inches, 70 inches naman ang kanyang reach, knockout ratio 66.67%. Ang kanyang stance ay orthodox. Pagdating po sa ranking, rank number 9 sa WBC, rank number 8 sa WBO, rank number 7 sa IBF. Huling napalaban itong si Keyshawn Davis, Oktubre 14, 2023, na Hairbright. Pinaglalabanan nila noon ang WBC USA Lightweight title, WBO Intercontinental Lightweight title. Panalo sa unang hatol si Keyshawn Davis by majority decision, pero binago po ito ng Texas Boxing Commission na kung saan nauwi sa no contest, no decision. So, yung titulo na kanilang pinaglalabanan, ang regional title belt ng kanilang pinaglalabanan, walang nakakakuha po noon mga kaibigan. Ngayon, dadako tayo sa eksperyensya naman itong si Keyshawn Davis sa professional boxing. Bagamat hindi gaano mga kilalang boksingero ang nakalaban niya mga kaibigan, may magagandang kartada na rin katulad itong si Juan Carlos Burgos, Anthony Yigit at Francisco Partera. Diyan po ang kanyang mga nakalaban sa professional boxing na para sa akin nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan. Pagdating naman sa skills nitong si Keyshawn Davis, all-around fighter o boxer ito mga kaibigan. Defensive style, pressure fighter style, lumalaban sa brulan o tututo na bakbakan, may counter-punching ability, footwork na kung saan kayang ipanatili niya ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban, footwork na kung saan in and out, ginagamit ang ring. Sa makatuwid mga kaibigan, magaling sa opinsa, magaling sa dipinsa, magaling din sa puntusan, taglay ang hand speed, power, timing, at accuracy. All around ang kanyang galawan po mga kaibigan. Sa makatuwid, may sweet science o boxing din ito. Sa panig naman ni Jose Pedraza,
Itong si Jose Pedraza naman po mga kaibigan ay dating 2 Division World Champion. Sa ngayon, may impresibong kartada naman ito na 29 wins with 14 wins coming by way of knockout, may 5 talo at may 1 tabla. Sa kanyang 5 talo, isang bisis lang ito nakatikim po ng knockout. Oo. At kilalang boxing hero ngayon ang nagpasapit sa kanya ng knockout sa kanyang professional boxing career po mga kaibigan. Sa ngayon may edad na 34 anyos itong si Jose Pedraza, height 5 foot and 8 inches, reach 70.5 inches. Orthodox ang original na stance ng boxing herong ito. Dahil sa aktual na laban, nagsuswitch stance po ito. Minsan southpaw, minsan orthodox. Huling napalaban, Pebrero 3, 2023. Nakalaban ito si Arnold Barbosa. Talo by unanimous decision itong si Jose Pedraza po. Eksperyensya ni Jose Pedraza, sabi ko nga kanina, 2 Division World Champion ito. At marami na itong mga nakakalaban na mga D-calibreng boksingero mula sa Super Featherweight Division, Lightweight Division, at Super Lightweight Division. Na kung saan dito sa Super Lightweight Division po mga kaibigan, hindi po siya nagtagumpay na maging isang world champion. Pero naging world title challenger siya. Noong 2015, naging IBF World Super Featherweight Champion si Jose Pedraza. Nakapagdepensa siya ng 2 beses. Sa ikatlong depensa niya, nakalaban niya si Tank Davis sa Super Featherweight Division. Challenger si Davis dahil ang kampiyon noon ay itong si Pedraza sa IBF. Doon nakatikim po ng technical knockout sa ikapitong round itong si Jose Pedraza. At yun ang kaunahan niyang talo by knockout sa kanyang professional boxing career. At pagkatapos noon, nag-comeback fight po ito na kung saan ay panalo niya ang laban. At hanggang sa noong 2018, isang magandang oportunidad ulit na kung saan itong si Jose Pedraza napapalaban kay Raimundo Beltran, na kung saan nakataya ang titulo na hawak ni Raimundo Beltran, WBO World Lightweight title. Panalo itong si Jose Pedraza by unanimous decision. Unang pagdidipinsa dapat nitong si Jose Pedraza sa kanyang WBO ay nakalaban naman niya si Basilio Lomachenko. Alam naman natin kung sino at ano si Basilio Lomachenko, lalo na ang background noon na dating Olympian din po mga kaibigan. Doon nakatikim ng talo si Jose Pedraza by unanimous decision. At yun na nga, 2019, nakalaban niya si Jose Cepeda. Idagdag pa natin si Richard Comey na dating world champion sa lightweight division. At noong 2022, naging challenger itong si Jose Pedraza kay Jose Carlos Ramirez dahil sa titulo nito. At natalo itong si Jose Pedraza by unanimous decision. Pagdating sa skills nitong si Jose Pedraza po mga kaibigan, boxer puncher, defensive style, pressure fighter style, willing sa brulan o tututo na bakbakan, may counter punching ability. Footwork na kung saan kayang bumato na suntok sa iba't ibang anggulo din. At marunong gumamit sa ring. Ginagamit niya ring sa kanyang defensive style. Taglay ang timing, power, accuracy. At syempre, epektibo ang kanyang galawan sa long range, mid range at close range dahil isang boxer puncher ito mga kaibigan. Ang kakulangan nitong si Jose Pedraza, syempre, depensa. Oo, hindi ito gaanong mahigpit pagdating sa depensa pero matibay po mga kaibigan dahil pagkatapos niya makatikim ng knockout kay Tank Davis, iba lang talaga yung lakas ni Tank Davis. Dahil pagkatapos noon, kahit tumaas na siya sa timbang, pumunta sa Super Lightweight Division, hindi na siya na-knockout. Kahit na sa bagong sibol na si Arnold Barbosa, hindi kay Pedraza. Oo, natatama si Pedraza pero kaya niyang dalhin ang power punches na pinakawalan nitong si Barbosa. So iba lang talaga yung lakas ni Davis. Ngayon dadako tayo sa ating comparison. Eksperyensya, halos nakalaban ni Jose Pedraza ang mga malalakas dito sa super lightweight, sa lightweight division at sa super featherweight division. Pero dyan, kahit sabihin natin lamang sa karanasan sa professional boxing, itong si Jose Pedraza, may laban si Keishan Davis dahil po sa kanyang background bilang dating Olympian. Ngayon, dadako tayo sa edad. 34 anyos kontra 24 anyos. So, sa tingin ko mga kaibigan, parehong nasa prime. Height and disadvantage, pareho, hindi magkakalayo.
Pagdating sa stance, lamang si Jose Pedraza dahil kaya niyang pagsabayin ang southpaw at orthodox. Pero sa knockout ratio, lamang naman po si Quezon Davis. Oo, mas lamang siya. Ngayon dadako tayo sa kanilang skills. Mga kaibigan, hindi rin po gaanong magkalayo ang kanilang skills. Mas lamang si Quezon Davis dahil all around siya at taglay pa niya ang sweet science of boxing. Pero tandaan natin na ang sweet science of boxing nahihirapan sa mga agresibo. Volume puncher, nahirapan sila sa mga ganung uri din ng kalaban, mga kaibigan, na kung saan itong si Jose Pedraza ay may pagka-agresibo ito. Ano lang ang pinagkakaiba nila? Mas may kahigpitan sa depensa si Quezon Davis ikumpara kay Jose Pedraza. So, ibig sabihin lang yan, mga kaibigan, may laban din po si Pedraza sa skills. Hindi po magkakalayo ang dalawang boksingero. Kung dating 2 Division World Champion si Jose Pedraza at marami nang nakalaban na dekalibreng boksingero sa professional boxing, ay hindi rin po pwedeng iwanan si Quezon Davis na dating 2-time silver medalist sa Olympic. Dahil mahirap din po yan. Magandang background din po yan, mga kaibigan. Okay, dadako na tayo sa ating prediction dahil sa comparison 50-50. Prediction ko dyan, Quezon Davis by split or unanimous decision. Dahil hindi ako kuminsido na magawa ni Quezon Davis na mapatulog itong si Jose Pedraza. Kahit sabihin natin inactive ito. Pero, this is boxing. Anything can happen. Inaasahan ko na mawilang sa puntusan. Kung ma-knockout yung sports, di mapahiya ka. Boxing ito. Parehong may mga kamay, parehong may power. Na kung saan, kung mapuruhan, natural, may matutulog po, lalo na't mataas ang knockout ratio ni Quezon Davis. Pero sa pansarili ko, hindi ako kuminsido na magawa nga ni Quezon Davis na i-knockout si Jose Pedraza. Sa puntusan, pwedeng magawa ni Quezon Davis na may outbox itong si Jose Pedraza. At siyempre, kung mas nakakalamang talaga ng galawan si Quezon Davis dito kay Arnold Barbosa, posible. Dahil hindi rin, maganda rin kasi ang galawan ni Arnold Barbosa, mga kaibigan, na nagpahirap kay Jose Pedraza. Pero hindi, sa tingin ko, hindi nakakalamang si Quezon Davis kay Arnold Barbosa sa galawan. Ngayon, sa panig naman ni Jose Pedraza, mga kaibigan, hindi kagulat-gulat kung sakali may domina ni Jose Pedraza ang laban. Pero sa tingin ko, kung gusto ni Pedraza na manalo, i-knock-out niya si Quezon Davis. At ipipressure niya ng husto si Quezon Davis. Maging agresibo siya dito kay Quezon Davis. Paulan na yan mga kombinasyon, dikita niya ng husto. Dahil may nakita akong butas dito kay Quezon Davis. Mahigpit nga ito sa depensa, pero nung tinamaan siya, mga kaibigan, sa laban niya kay Naher Bright, ininda niya yung tinamaan sa panga. Baka yun ang kanyang kahinaan po, mga kaibigan. Na kung saan, ay may power din kahit papano itong si Jose Pedraza. Kaya, dito, malaking pagsubok ito kay Quezon Davis. Oo, malaking pagsubok ito sa rising star ng Amerika, mga kaibigan. Hindi basta-bastang laban ito. Itong si Jose Pedraza, matalo man ito, ay may na-achieve na. Itong si Quezon Davis, sa professional boxing, wala pang na-achieve ito, mga kaibigan. Kaya, ang masasabi ko dyan, mag-iingat itong si Quezon Davis dahil hindi po basta-bastang kalaban si Jose Pedraza. At hindi rin po kagulat-gulat kung sakaling manalo si Jose Pedraza sa laban na yan. Hanggang dito na lamang ito Manong Sports PH. Maraming salamat po.